Ipagtanggol natin ating simbang katolika. Ako po si Father Eric Arada, mula sa Si Diyos ng Lipat Coraparco, sa parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay, pananampalataya at patuloy ang pagninilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Ang gospel natin ngayon ay pagpapatunay ng simbang katolika ay tunay na simbahan na tinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Natawagin niya si Pedro, "Sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking simbahan." Ito ang pundasyon ng ating simbahan katolika. Ang mga salita ni Jesucristo, binigay pa niya ang kanyang kapangyarihan kahit ang kamatayan ay hindi mapapanaig. Kita natin ngayon na mula tinatag ni Jesus, madami nang gustong pabaksakin ang simbang katolika. Madaming mga lider ng iba't ibang henerasyon at iba't ibang kaharian at bansa na nagsabing wawasakin nila ang simbahan ni Kristo. Namatay na sila at nawala ng kapangyarihan nila. At may nagsabi pang dating leader ay ngayon ay nasa bilangguan. Nandito pa rin ang simbahan natin. Pati ang susi ng langit binigay pa rin. Kaya naman ang ating unang Santo Papa si San Pedro at ang lahat ng pumalit sa kanya na hanggang ngayon ay gabay ng Espiritu Santo na pamunuan ang ating simbahan. Tandaan lagi natin sa salita ni Jesus na anuman ipagbawas sa lupa ay pagbabawas sa langit at anuman ipaintulot sa lupa ay papaintulot na sa langit. Mabigat ang kapangyarihan ito na patuloy na iniingatan ng ating simbahan para madaling maunawaan pero mahirap sundin kung hindi kontra sa ating maalwan na pamuhay. Ni Katolikong namimili lang ng gusto nila sundin at paniwalaan. Ang tao nila'y mga kafetira Catholics. Pupunta sa isang kainan o restaurant na mamimili lang gusto na kainin. Hindi ganyan paging Katoliko. Sasabihin nila ay mahal nila ang Diyos sa Jesucristo pero hindi nila tanggap ang ibang turo ng ating simbahan, kagaya ng mga euthanasia contraceptives na tinututulan ng simbahan. Full package yan mga turo ng simbahan na mahabang panahon pinag-aralan, pinagnilayan, pinagdasalan at pinaglaman. Bago agad tayo kumontra, dapat magpasa muna tayo pag-aralan, magtanong-tanong muna at pag-usapan maigi. Humingi tayo ng gabay ng Espiritu Santo. Malaking responsibilidad at obligasyon ang ibinigay sa panang pamumuno ng simbahan dahil nakabatay ito sa utos at batas ng Diyos at hindi sa popular na kagustuhan ng nakararami. Kaya nga kailangan ang pananampalataya, paniniwala sa Diyos at sa ating simbahan na tinatag niya at hindi sa sariling kagustuhan ng tao. Malaga ang paniniwala natin tungkol sa Diyos. Higit pa sa lahat ang mundong ito, wala na mas mahalagang panahon para pag-usapan ito kundi ngayon. Manalangin tayo. O Diyos na ikaw ang nagtayo ng pundasyon ng simbahan sa banal na mundo, ipagalam mo na hindi maapektuhan ng anuman panlilinlang na magdududot ng kanyang pagbaksak ni siya ay umanig sa anumang kagulang makamundo, kundi manindigan ka na matatag sa aming kautusan ng mga apostol at sa kanilang tulong panatiling ligtas. Amen.